Shout out kay June Balansag, Brix Elliot, Litu Asong, 3rd Degree Harlego, John Jonas Dr., Markingelo Macalinaw, Ronjet Gela, Mats, Ronel Soriao. Ang karugtong ng nakaraan, pumikit si Sarah, at sinabi sa isipan, ngunit. Matapos ay ikinuyom nito ang dalawa niyang payat na kamao, itinaas ang kanyang mukha ng nakangiti at sinabi, napakasaya nito, kinabukasan. Mabilis na kumilos si Sarah, nilagpasan niya ang ating bida, at ang tatlo, bit-bit ang malaking bag mula sa kanyang likod at sinabi, ang susunod na gagawin ko ay ang pagtahi ng mga kasuotan, tara na, meron na tayo para dito. Napangiti ang ating bida pinagsalikop nito ang dalawang braso, at sinabi, una sa lahat nakapasa siya ng may pagtityaga. Habang nakatingin si Bian, si Sian at si Wuo, na sinabi, sumasang-ayon ako. Maya-maya ay tinawag ng ating bida si Sian, at sinabi, Sian, ano sa tingin mo? Agad na tumugon si Sian, at sinabi, oo, lumingon ang ating bida, tumingin ito kay Sian, na tila ba wala sa tamang lugar ang sagot nito, at sinabi, ano sabi mo, oo. Tila napahiya si Sian, at sinabi, papasok na muna ako. Mabilis na humakbang si Sian palayo sa kanila. Nagtataka naman na sinabi ng ating bida, anong problema niya, nagalit ba siya? Napatingin na lang si Bian, at napailing si Wuo, sabay sabi sa kanyang isipan, hay naku master, lumipas ang araw at linggo. Habang nasa lamesa si Bian at si Wuo, tinuturuan nito si Sarah, at isinusulat ang mga tungkol sa medikal na kasanayan. Maging ang pagtatahi nito ng mga sugat, ay pinanood niya, habang ginagawa ni Sian, sa isang daga. Tuwang-tuwa naman si Sarah, at maging ang pagle-lecture ng ating bida, kay Sarah, at mahusay niya itong pinakinggan at inunawa. Habang ang mga mata nito ay puno ng paghanga sa ating bida. Sa di kalayuan na sulyapan ni Sian ang ating bida at si Sarah, napayuko ito at sinabi sa kanyang isipan, wala namang espesyal, ngunit bakit ang bigat ng puso ko? Isa lang naman siyang disipulo na kinuha niya. Hindi nito namalaya na naglakad ang ating bida palabas habang nagtuturo kay Sarah, at sinabi, alamin ang tungkol sa meridian ng puso sa natitirang bahagi. Agad naman sinabi ni Sarah, opo aalamin ko master. Agad, natarante si Sian, at hindi alam ang gagawin. Nabigla rin ang ating bida nang makita niya si Sian, paglabas ng pinto, bahagyang natarante rin ito. Iniiwas ng direksyon ang mukha at sinabi, Sian, nandito ka pala. Namula si Sian, at sinabi opo master matapos ay tumingin sa kabilang direksyon. Tila naman nagtaka si Sarah, sa dalawa na tila ba ay parehong umiwas ng magkaibang direksyon. Tumingin ito sa ating bida, at tumingin kay Sian, at sinabi sa kanyang isipan, ano ito? Ano bang meron sa atmosfera na ito? Tumingin sa ibang direksyon ang ating bida na tila ba naiilang, napatungo si Sian, na tila ba namumula sa hiya. Nakatingin si Sarah, at sinabi sa kanyang isipan, tingnan mo nga naman, sabay ngumisi ito ng pilya. Matapos ay lumipas ang oras, ng gabing yun, sa gitna ng kanilang pag-aaral, habang magkakaharap ang apat sa isang lamesa, sinabi ni Sian, dito na muna tayo huminto. Sinabi ni Sarah, nagsikap ka ng husto, tumayo si Sian, matapos magligpit, lumapit si Sarah at sinabi, ate, may nais sana akong itanong sayo. Sige magtanong ka na, sinabi ni Sarah, iniibig mo ba? Si Master, agad na bigla si Sian, tila ng laki ang mata nito, at napangga nga. Matapos ay inis na sinabi, ano bang pinagsasabi mo, na tila ba puno ng hiya? Itinaas ni Sarah ang dalawang kamay, at umiba ng direksyon ang mata at sinabi, wala naman masama doon sa tanong ko, hindi naman ito isang krimen. Medyo nakakabahala na isa kang guro at estudyante, ngunit ano naman masama doon? Napakaraming lalaki ang namatay kamakailan, kaya ang ganitong uri ng perception ay lubos na naglaho, at alam kong 2 taon lang ang agwat ninyo ni Master, at sa tingin ko wala naman talagang problema doon, di ba? Nagngingit-ngit sa inis si Sian, pulang-pula ito sa hiya. Nilapat nito ang 2 kamay sa lamesa, at nagpipigil nitong sinabi, binibining Sarah, bakit ka naman nag-aalala dyan? Ako na ang bahala sa sarili ko, at sinabi ni Sarah, talaga ba? Sabihin mo nga sa akin, ilang taon na nga ba nakatago ito? Agad sumabat si Wuo, at mahinang sinabi, 5.
Nagsalubong ang kilay ni Sian, at sinabi, kapatid na Wuwo naman. Sinabi ni Sarah na ko naman, malamang ay nagkaroon ka ng 2 anak, iyon ay kung alam mo lang kung papaano. Agad na tigagal si Sian, sa sinabi ni Sarah, hindi ito makapaniwala sa lumalabas na salita kay Sarah. Napasigaw ito, matapos ay dinuro niya ito at pasigaw na sinabi, at ikaw naman, hindi ka ba umiibig kay Master? Namilog ang mata ni Sarah, at tinuro ng kanyang hintuturo ang kanyang sarili. At sinabi, ano, ako, may edad na siya para sa akin, narinig kong magtatatlumpu na siya sa susunod na taon, at si ama ay 4 na taon na mas matanda kay Master. Tahimik naman na nakikinig si Wuwo at si Biena, kip-kip ang hawak na talaan, at sinabi sa kanilang isipan, nako, kawawa naman si Master. Ngumiti si Sarah, kinuyam ang isang kamao, at sinabi, kaya dapat mo nang gawin yan, bago ka pa tumanda, Ate Sian. Bahagyang nabigla si Sian, sa sinabi ni Sarah, at sinabi sa isipan, aray ko. Sinong matanda, ako ba? Muling sinabi ni Sarah, sa tingin ko, parang may nararamdaman din si Master sa'yo, kaya bakit ka pa nag-aalangan? Bahagyang namula si Sian na patungo at tila ba nahihiya, lumipas ang kalaliman ng gabi. Lumabas si Sian sa silid-aklatan, at nang makalabas, sinabi niya sa kanyang isipan. Hindi ko maramdaman na may nararamdaman si Master para sa akin. Ngunit kung mayroon man, bakit hindi niya ito ipinapahayag? Tumingala si Sian tumingin sa kadiliman ng langit, at sinabi muli sa kanyang isipan, magiging maayos kaya ito, kung ako ang unang gagawa ng hakbang. Note, ang dekada 190 sa sinaunang lipunan ng Confucian. Ano ba ang dapat kong gawin? Hindi ko kayang gawin, ha? Agad na tigilan ito sa direksyon ng silid ng ating bida, nakita niya ang ina ng ating bida na patungo ito sa silid. At sinabi, Wonhua, nandyan ka ba sa loob ng iyong silid? Agad tumugon ang ating bida mula sa loob ng silid, at sinabi, opo nanay. Muling sinabi ng ina ng ating bida, mayroon ka bang sandaling oras, para makausap ka? Sinabi ng ating bida, sige po, pumasok po kayo nanay. Agad kumubli si Sian, sa di kalayuan at sinabi nito sa kanyang isipan, ang kanyang ina. Na mayroon nais sabihin kay Master, nais ko malaman kung ano yo. Dahan-dahan siyang tumakbo palapit sa silid ng ating bida. Narinig nito na sinabi ng ating bida, hindi po ba kayo nauuhaw, ipagtitimpla po kita ng tsaa. Habang nakadikit ng bahagya ang tenga ni Sian, ngumiti ang ina ng ating bida, at sinabi, salamat. Matapos ipagtimpla, sinabi ng ating bida, ano po, ang dahilan ng pagpunta nyo dito? Nilanghap ng kanyang ina, ang tsaa na nasa tasa at sinabi, wala namang masyado. Ngunit nais kong malaman kung kailan ka ba mag-aasawa. Bahagyang natawa ang ating bida, samantala si Sian, na nasa labas ng silid, ay tila ba nanigas na tila isang bato, nang marinig yun. Habang hawak ng kanyang ina ang tasa ng tsaa, sinabi nito sa ating bida, naiintindihan ko ang intensyon mong iligtas ang mundo, ngunit pagsilbihan mo ang Jangmyo, gamit ang pangitaas mong katawan, at ipagpatuloy ang iyong mga inapo sa buong katawan, hindi ba kalooban iyon ng kalangitan? Note, gaya ng pagpapakasal, muli itong binibigyan diin, ang dekada 190 sa sinaunang lipunan ng Confucian. Sinabi muli ng ina ng ating bida, maraming matchmaker na bumisita sa akin sa mga nakalipas na taon, ngunit ikaw, tinanggihan mo silang lahat. Habang si Sian na nasa labas ng silid ay tahimik na nakikinig. Muling sinabi ng ina ng ating bida, ang kasal ay isang bagay na pinagpapasyahan ng mga nakatatanda sa magkabilang pamilya, kaya nais kong malaman kung ano ang nararamdaman mo ngayon, at yun ba ang dahilan kung bakit mo kinuha yon, ang babaeng nagngangalang Sarah. Hindi ba't masyado pa siyang bata, agad namilog ang mata ng ating bida, at malakas na tumutol, hindi. Matapos ay napapikit ito, habang hawak ang tasa ng tsaa, at kalmadong sinabi, sa totoo lang po, wala pang minamahal ang puso ko. Tila natuwa ang kanyang ina, at sinabi, kung gayon, hindi ba dapat ituloy na lang natin ang pag-alok ng kasal? Note, ito ang unang hakbang sa 6 na ritual ng kasal, ipapadala ng pamilya ng lalaking ikakasal ang proposal ng kasal at sasang-ayon naman ang pamilya ng babaeng ikakasal. Sinabi ng ating bida, medyo, hindi, at sa totoo lang po, kinakabahan talaga ako, at hindi ko po alam nanay,
kung mapapasaya ko siya, sa mga panahon nito ng kaguluhan, at iniisip ko kung pahihirapan ko lang ba siya. Sinabi ng kanyang ina, kakaiba ang mga sinasabi mo para sa isang mayaman na tao. At bukod pa riyan, hindi ba't dapat lang sa isang asawang babae na sumunod sa kanyang asawa? Sinabi ng ating bida, ayoko pong maging ganoon kahalata ayon. Tila naman nagtaka si Sian, sa sinabi ng ating bida, habang ito ay nakikinig pa rin sa labas. Muling sinabi ng ating bida, tutal naman po, ang pinakamahalaga ay ang maging masaya tayong dalawa. Lalong nagulat si Sian, sa sinabi ng ating bida, muling sinabi ng ating bida, huwag po kayong mag-alala nanay, magdedesisyon na po ako, sa loob ng ilang araw, pakidala na lang po ang proposal ng kasal, sinabi ng kanyang ina, magtitiwala ako na gagawin mo yan at aalis ka na, upang tuparin yan, at kung maaari ay bumalik ka ng ligtas. Sinabi ng kanyang ina, magtitiwala ako na gagawin mo yan, at aalis ka, upang tuparin ito, at kung maaari ay bumalik ka ng ligtas. Matapos makipag-usap ang kanyang ina, ay agad itong umalis inihatid niya ito sa labas ng silid matapos ay tinanaw niya ang papalayong ina. Nang makaalis ang kanyang nanay at saka lang ito bumuga ng hangin. Tumalikod ito upang buksan ang kanyang silid, nang maramdaman niya na tila may tao sa kanyang likuran, napalingon ito at bahagyang nagulat, at sinabi, ha? Sian? Tumingin ng seryoso si Sian, at bahagyang lumapit at sinabi, Master, ang ibig kong sabihin niyang Master Hua, pakiusap pakasalan mo ako. Napatitig ang ating bida, na may halong pagkabigla at sinabi, Sian. Kabadong sinabi ni Sian, maraming beses na akong niligawan at nakatanggap ng maraming alok na kasal. At ang bawat isa sa kanila ay dumating na may layunin makinabang ang parehong pamilya, subalit. Ikaw ang unang nagsabing dapat tayong maging masaya. Nakangiting, pamatak ang luha ni Sian sa magkabilang pisngi. Bahagyang napangiti ang ating bida, sabay sabi kay Sian, naunahan mo ako magsabi, matapos ay hinawakan ng ating bida ang dalawang kamay ni Sian, at sinabi, binibining piyon, seryoso akong magtatanong sa iyo. Napapikit ito, at muling sinabi, guguguling mo ba ang buhay mo na kasama ako? Walang gatol na sumagot si Sian, at sinabi, oo, sabay nagdikit ang kanilang mga noo nang nakapikit, tila ba nagbahagi ng kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sabay damilat ng may mga ngiti sa kanilang mga labi, na puno ng kaligayahan, at sinabi, salamat, isang buwan ang lumipas. Agad pinadalhan si Master Pion ng proposal na liham, bahagyang naiinis pa ito, dahil matagal na pala niyang hinihintay yon, binasa niya ito at sinabi bakit ba ngayon niya lang ito ipinadala. Matapos niya akong pinaghintay ng 7 taon. Labis ang tuwa ng banal na manggagamot, nang matanggap ang alok ng kasal. Sinabi pa nito kay Sian, kung mas mabilis lang sana siyang kumilos. Idudugtong sana niya, na sana ay may apo na siya, ngunit hindi niya naisatinig pa, dahil pinutol na ni Sian, ang sasabihin nito, na magkasalubong ang mga kilay, na tila ba nag-aapoy ang paligid humalukip-kip ito at sinabi, ano? Agad na udlot na sinabi, ni Master Pion, wala. Tuwang-tuwa pa ito nang niregaluhan ng ating bida ng mga talaan na naglalaman tungkol sa medikal na kasanayan. Habang yakap ito at sinabi, ito ay mga napakahalagang regalo, napakamot na lang ang ating bida na habang natutuwa ito, note, nagbigay, ang ating bida, ng isang bahagi ng kanyang isinulat, kasama ang isang dote bilang bahagi ng seremonya ng pagpapalitan ng mga regalo sa kasal. Ang ika-4 na hakbang sa 6 na ritual ay isang seremonya kung saan ang panig ng lalaking ikakasal ay nagpapadala ng mga regalo upang maging simbolo ang pagsasama ng kasal. Unang taon ng panahon ng Chuping, taon 171, Nobyembre ng kalendaryong lunar, sa pamilya ng Hua. Ang ating bida, at si Pion Sian, ay nagdaos ng kanilang seremonya ng kasal. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ng kanyang ina, at ang panganay niyang kuya Hua Fo, at ang pangalawa niyang kuya na si Hua Fen. Maging ang 3 alagad ng ating bida, si Bian at sinabi, sa wakas ay ikinasal na sila, habang natutuwa si Sarah, at Wu na sinabi, tama ka dyan, sinabi ni Bian ngunit, dapat na ba nating siyang tawagin asawa ni Master ngayon, sa halip na nakababatang kapatid? Sinabi naman ni Wu, tama ka naman dyan, di ba? Nagkakabuhol-buhol na ang puno. Note, isang babaeng disipulo na pumasok kalaunan.
Matapos ay bahagyang ngumisi si Bien-a, binangga niya ang balikat ni Wuo, sabay lingon, at nagbiro nitong sinabi, kung gayon, si Kuya Wuo, na ba ang susunod? Sinabi ni Wuo, kung babaguhin natin ang edad, dapat mauna ang nakababatang kapatid nating na si Bien-a. Sinabi ni Bien-a, hoy, may kaayusan ang lahat, at dapat ikaw ang mauna. Ngumiti lang ang namumulang si Wuo, napatingin naman si Sarah, sa dalawa, na tila babahagyang nagkakapikunan. Agad siyang sumingit sa usapan at sinabi, alam ko na, di ba? Mas makatwiran naman na mauna ang pinakamatanda, hindi ba? Agad natuwa si Bien-a, at sinabi, tama naman, di ba? Muling sinabi ni Sarah, kung gayon ay kailangan ko rin magtrabaho ng husto. Sabay na nagtaka si Wuo at Bien-a, agad ngumiti si Sarah at commendat ito, at sinabi, kaya maghanda na kayo mga kuya. Sabay naglakad ng mabilis palayo sa dalawa, naiwan na nagtataka at natitigilan ang dalawa. Bakas ang ngiti ni Sarah, habang naglalakad, habang nagtataka pa rin ang dalawa, na hindi maintindihan kung bakit nagsalita si Sarah ng ganoon bagay. Patuloy lumipas ang oras, sa kasal pa rin ng ating bida at ni Sien. Dumating si Colonel Cao Ren, at sinabi, akala ko ay aatras ka na, ngunit matutuloy din pala ang iyong kasal. Agad napalingon ang dalawang bagong kasal sa dumating. Ngumiti si Colonel Cao Ren, at muling sinabi, taos puso kitang binabati, kapatid na Hunwo. Sa likod naman ni Colonel Cao Ren, si Cao Hong, kumaway ito at sinabi, Yu, kapatid na Hua, binabati kita. Agad na lumapit ang ating bida, yumuko ito at nagbigay ng paggalang, at sinabi, salamat sa inyong pagpunta. Sinabi ni Cao Hong, natutuwa akong nagkita tayo bago tayo umalis papuntang Yanzhou, nais ni Kuya Mengde, nasabihin ko sa iyo na humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakapunta. Tumingin ang ating bida, na tila ba napaisip. Muling sinabi ni Cao Hong, siguradong abala siya ng husto dahil sa pagkakasakop ng mga bandidong itim sa bundok. Sabay pasok sa kanyang isipan ang pakikipaglaban ni Cao Cao, sabay sinabi sa kanyang isipan, ito ang labanan ng Dong Commandery. Note, nagsimula ang rebelyon ng mga bandido sa itim na bundok noong taglagas ng 171. Sinupil ito ni Cao Cao, hinirang bilang gobernador ng Dong Commandery, at kalaunan ay lumaban sa labanan ng Yanzhou, upang sakupin ang Yanzhou. Inilagay ni Cao Hong ang kanyang kamay sa ilalim ng baba, na tila ba nag-isip at sinabi, at pakiramdam ko ay may hinahabol itong mga nakaraang araw, simula pa noong festival ng Mid-Autumn, at hindi ko pa nga nakikita ang mukha niya. Note, ang ika-15 araw ng ika-8 buwan sa kalendaryong lunar, ito ay kapareho ng Chuseok, Korea, at ang festival ng Mid-Autumn, China, sa moderno panahon. Maaaring nasa ilalim din ako ng putik na yun, ngunit hindi ako mapakali, yung paraan ng pagpapaalis mo kay Han Fu, ganun din, muling napaisip ang ating bida. Note, pinagbantaan ni Yuan Shao, si Han Fu, at inagaw ang posisyon ng gobernador ng Jizhou, kalaunan, pinilit niya si Han Fu, na magpakamatay. Sinabi ng ating bida, naniniwala akong maayos ni kapatid na Mengdang papel na ito. Tila naman nagtaka si Colonel Cao Ren, at si Cao Hong, at sinabi, may basehan ka ba para sabihin yan? Seryosong sinabi ng ating bida, dahil nasa tabi niya si Chen Gang. Sinabi ni Cao Hong, si Master Gang Tai, tunay ngang isang mahusay na estratehiya, ngunit ganoon ba siya kagaling? Sinabi ng ating bida, sa tingin ko ay ganoon na nga, at sigurado akong mare-resolve rin ang problema ni Yuan Shao, sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Cao Hong, at sinabi, sa kung anuman ang dahilan, ang paraan ng iyong pagsasalita ay nagsisimula ng mag-iba, ngunit, magkikita pa rin tayong muli. Maya-maya pa ay yumuko ang ating bida, at sinabi, mag-iingat kayo at sa inyong pagbabalik. Agad kumaway si Cao Hong, tumingin naman si Colonel Cao Ren, habang ito ay naglakad na upang umalis. Lumapit si Sien, at sinabi, mahal kong asawa. Agad na lumingon ang ating bida, yumuko si Sien na tila ba nag-aalala, at bahagyang nahihiya, at sinabi, pupunta ka ba sa Dong Commandery? Lumapit ang ating bida, hinawakan ang kamay ng asawa at sinabi, hindi pa nga tayo tapos sa kasal, syempre hindi pa sa ngayon, nakakabahala na sandali lang nating nakita ang pamilya mo, noon nag-alok kami ng kasal,
kaya ang mabuti pa ay bisitahin natin ang ating mga biyenan. Agad natuwa si Sian sa sinabi ng ating bida, at sinabi, talaga ba? Sinabi ng ating bida, at may isang taong kailangan ko ring makilala pagkatapos ng mahabang panahon, sabay pasok sa isipan ng ating bida ang nagsasayaw na nilalang, matapos ay ngumiti ito. Ikalawang taon ng panahon ng Chuping, taon 192, Enero ng kalendaryong lunar. Zhuozhou Langxi estado ng Yangdo County, sa isang nayon, sa gitna ng kabahayan, habang nakaupo ang isang lalaki sa isang papag, padating naman ang isa pang lalaki mula sa kabayanan, nang malapit na ang lalaki, tinawag nito ang nakaupong lalaki, matapos ay ngumiti at sinabi, Kuya. Nakatanggap kami ng balita, siya ay si Zhuge Liang 17 taon gulang. Tumayo ang lalaking nakaupo na tinawag niyang kuya, at sinabi, pumasok muna tayo sa loob, sa tingin ko, parang hindi naman magandang balita yan. Siya ay si Zhuge Jin, na may kilala rin pangalan na Zio, ang tunay na nakatatandang kapatid na si Zhuge Liang. Matapos ay muling sinabi, patay na si Sun Jian. Sinabi ni Zhuge Jin, tama ba ang narinig ko kapatid? Note, pasunod ng utos ni Yuan Shu, sinalakay niya si Liu Baiyan, ngunit napatay sa labanan. Ayon sa opisyal na kasaysayan, tinamaan siya ng mga palaso mula sa mga pangkat ni Huang Zhou, at namatay. Gayunpaman, sa mga hindi opisyal na talaan ng mga bayani, nakasaad na siya ay nadurog hanggang sa mamatay ng mabagsakang ng malalaking bato, habang hinahabol ang commander ng kaaway na si Lu Gang. Sinabi ni Zhuge Jin, ginagamit lang siya ni Yuan Shu, ngunit ito ang nangyari sa huli. Sinabi ni Zhuge Liang, natural lamang ang resultang ito kung pupunta ka ng walang kasamang tagapayo, napahawak sa ilalim ng baba si Zhuge Jin, at sinabi, natatalikod si Sun Si, laban kay Liu Baiyan. Ngunit agad sumingit sa usapan ng ating bida, humakbang ito papasok sa loob, nakadarating lang at sinabi, ngunit pansamantala siyang aatras. Agad nagulat ang dalawang magkapatid na patingin ito sa direksyon ng ating bida. Matapos ay malakas na sinabi, Huatwo, nakatayo ang ating bida, nakataas ang dalawang kamay na may hawak na bag sa magkabilang kamay. Maya-maya pa ay nakahanda na ang iba't ibang putahe sa lamesa. Sinabi ni Zhuge Liang, gaano na ba katagal nung huli tayong nagkita? Ngumiti ang ating bida at sinabi, nung huli kitang nakita, noon mga taon ng aso, kaya 10 taon na rin ang nakalipas. Note, ika-5 taon ng Guanche taong 182, muling sinabi ng ating bida, ngunit, kailan ka ba naging ganito kataas? Ngumiti si Zhuge Liang, at sinabi, medyo lumaki na ako sa paglipas ng panahon. Sinabi ng ating bida, gayon ba ka-imposible yon? Agad naman yumuko ang kuya ni Zhuge Liang, at sinabi, ako si Zhuge Jin, kahit nahuli na, nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa iyong tulong noon. Nakangiti na sumagot ang ating bida, at sinabi, huwag mo nang banggitin yan, ayos lang. Matapos ay pinagmasdan niya si Zhuge Jin, habang ito ay nakayuko, at sinabi niya sa kanyang isipan, ang dakilang general ng dinastiyang Wu, at pinakamalapit na katiwala ni Sun Quan. Napakabata pa niya, sinabi naman ni Zhuge Liang, ngunit ano ba ang ibig mong sabihin noon, na sinabi mong si Sun Si, ay aatras sa laban? Agad nagtaas ng ulo sa pagkakayuko si Zhuge Jin, nakangiti nitong sinabi, nais ko rin marinig ang tungkol dito Huatwo. Tumingin ang ating bida sa dalawa, at sinabi sa kanyang isipan, tama, pareho silang mahusay na stratehiya. Hinayla ng ating bida ang upuan kahoy upang makaupo sa hapagkainan, at sinabi, yun ba, hindi pa naipapakita ni Sun Si, ang sarili niyang kapangyarihan, maupo muna tayo, kahit si Sun Jian, ay kinailangan umasa kay Yuan Shu, at si Sun Si, naman ay 18 taong gulang pa lamang, tama ba? Agad kumilos ang magkapatid upang maupo sa hapagkainan. Muling pinagpatuloy ng ating bida ang kanyang sinasabi, kahit nais niyang atakihin si Liu Baiyan, ngayon din, hindi siya makakakilos, at kung titingnan pa lang kung paano niya ibinigay ang titulong Marquis ng Wating kay Sun Kuang, malinaw na may pinaplano siya para sa hinaharap. At kung hindi, mapipigilan sana siya ni Zhou Yu, sabay taas ng tasa na sinalinan ng tsaa. Habang sinasalinan ang tasa ng ating bida, sinabi ni Zhuge Liang, may punto ka dyan, si Zhou Yu, ay napakatalino, kaya dapat ay kaya niyang kontrolin si Sun Si. At mas nag-aalala ko kay Yuan Shao,
agad na tigilan ang ating bida, naiinom na sana ng tsaa, nabakas ang pagtataka. Muling sinabi ni Zhuge Liang, ngayon napaleyes na niya si Gong Sanzan, mula sa Jieqiao, sino ang pipigil sa ambisyon ni Yuan Shao? Pumasok sa kanyang isipan ang mga lugar, ng Yuzhou, Jizhou at Zhushou na tila ba tinutupok ng apoy, habang nakatayo ang isang lalaki. Note, ang mga hilagang rehiyon ng dilaw na ilog, Jizhou, Bingzhou, at Yuzhou. Matapos ay muling sinabi, ni Zhuge Liang, tiyak na gagawa siya ng paraan para maaga ang kontrol sa Hebei. At para kay Yuan Shao, walang pakialam si Dong Zhuo, at maingat niyang magagawa ng paraan upang lamunin ang buong kaharian. Matapos ay malungkot itong napatingin sa ibaba, na tila ba nag-isip, at muling sinabi, kung may makakapigil kay Yuan Shao, ay si Cao Cao yun. Natigilan ang ating bida, pumasok sa isipan niya si Cao Cao, at si Yuan Shao, nang may pagkagulat, at muling sinabi, bakit mo naisipan yun? Sinabi ni Zhuge Liang, dahil si Cao Cao lang ang pinakamahusay na nakakakilala kay Yuan Shao. At sa anumang kaso, si Cao Cao ay isang matapat na nasasakupan na nagtataguyod sa korte ng hari, hindi siya basta-basta tatayo sa isang tabi at hahayaan si Yuan Shao na sakupin ang kaharian. Muling natigilan ang ating bida, sinabi muli ni Zhuge Liang, ngunit, masasabi ba natin ng sigurado na si Cao Cao ay walang ambisyon? Natigilan ang tatlo, sa maaaring mangyari, nagkatinginan ang mga ito habang nasa hapagkainan. Napaisip ng malalim ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isipan, alam ko ang kasaysayan, ngunit paano nga ba mauunawaan ng lalaking ito ang mundo ko? Mas makakabuti ba ang realidad kaysa sa nakasulat sa kasaysayan o sa nobela? Bahagyang ginalaw ni Zhuge Jin ang tasa ng tsaa at sinabi, pareho kami ng pananaw ni Liang, sa mas malawak na aspeto, ngunit siya ay isang Sansi lamang, kasama si Zhou Yu, na nasa kanyang tabi, at si Cao Cao, nasa tabi niya si Huatuo, hindi ba, sabay inom sa tasa ng alak. Matapos ay tumingin sa ating bida, at sinabi, naniniwala akong itatama mo siya. Napaisip si Zhuge Liang, nilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi, may punto ka, ikaw nga pala ang sinumpaan kapatid niya. Bahagyang napailing ang ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, nakakapagod ito. Kailangan patatagin ko ang aking sarili, at kailangan kong ihinto ang trahedyang ito, sa kahit anong mangyari. Sabay lagok ng alak, matapos ay binagsak ang baso sa lamesa, na lumikha ng kaunting ingay at sinabi. Nang may katigasan, susubukan ko ang aking makakaya, sumapit ang gabi. Sa labas habang inihatid ng dalawang magkapatid na Zhuge, ang ating bida sa labas ng bakuran. Sinabi ni Zhuge Liang, hindi pa katagalan simula nang dumating ka, ngunit paano at aalis ka na agad? Sinabi ng ating bida, kailangan kong tumungo sa QA, ng maagang maaga. Sinabi ni Zhuge Jin, magbibigay ka ba ng respeto kay Administrator Son? Sinabi ng ating bida, syempre naman at iyon ang dapat kong gawin. Agad nagbigay galang si Zhuge Jin, at sinabi, Huatuo, maaari ba akong sumama sa iyo? Bahagyang nagtaka ang ating bida at sinabi, magpapaabot ka ba ng iyong pakikiramay? Sinabi ni Zhuge Jin, oo, nais kong makita mismo ng sarili kong mga mata ang Wu Commandery. Napatingin ang ating bida kay Zhuge Jin, sinabi niya sa kanyang isipan, sinusubukan ba niyang suriin ang Wu Commandery mismo? Hindi kaya nais niyang makita ng maaga ang kanyang magiging lugar niya sa magiging trabaho niya. Sabay pasok sa kanyang isipan si Zhuge Jin, na nasa nobela. Kung gayon, sa sanduan kita ng ikapito ng umaga, agad natuwa si Zhuge Jin, at sinabi, salamat, agad sumulyap sa kanya ang kanyang kapatid na si Zhuge Liang, na napansin niya, kaya't sinabi niya, nais mo rin bang sumama sa amin? Agad na umiling-iling si Zhuge Liang ng pagtanggi, at sinabi, wala akong balak kilalanin si Sun Si. Tumingin si Zhuge Jin sa kapatid at sinabi, may iniisip ka bang iba? Sinabi ni Zhuge Liang, kailangan ko maglingkod sa ibang tao kaysa sa iyo, kapatid ko. Sinabi ni Zhuge Jin, kahit na batutulan nila ako sa hinaharap? Sinabi ni Zhuge Liang, kapag dumating ang panahon na yon, maaari na nating tahimik na ihanay ang ating mga opinyon. Tahimik na napaisip ang ating bida, pumasok sa kanyang isipan ang nobela sa hinaharap,
at sinabi sa kanyang isipang, ang bali-balita na si Zhou Jin, ay nakikipagsabuatan kay Liu Bei, na hindi naman kumalat ng walang dahilan. Note, kumalat ang sabi-sabi ng magpadala si Zhou Jin, ng liham kay Liu Bei, na binura para subukan hikayatin siya. Personal na lumapit si Sun Quan, at nilinaw na hindi si Zhou Jin, ang tipo ng tao na gagawa niyan. Samantala, Yang Zhouwo, Commandery, Qe County, sa pamilyang ng Sun, agad yumuko ang lalaki at nagbigay ng paggalang at sinabi, salamat sa pagpunta mo dito ng buong puso. Siya ay si Sun Si, kilala rin sa pangalan Bofu, nagbigay galang din ang ating bida, at sinabi, nakikiramay ako at nananalangin para sa kapahingahan ng namatay. Sinabi ni Sun Si, ang iyong presensya ng pagpunta mo dito, ay isang mahusay na kaginhawaan, Assistant Imperial Censorate. Tumingin ang ating bida kay Sun Si, at sinabi, mukhang hindi ka maayos. Sinabi ni Sun Si, kakayanin ko pa naman, mas nag-aalala ako sa aking ina. Agad naman nagbigay galang si Zhou Jun, at sinabi, ako po si Zhou Jun mula sa estado ng Lanya Zhushou. Nakikidalamhati ako, kung gaano kahirap, mawala ng magulang. Sinabi ni Sun Si, hindi ko maipahayag ang lalim ng aking kalungkutan. Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, isa siyang kahangahangang talento sa mga kasing edad mo, kaya nais ko siyang ipakilala sa iyo. Sinabi ni Sun Si, nakababakasan ng kalungkutan, anuman sa sinabi ng Assistant Imperial Censorate, tiyak na isa siyang tunay na dakilang tao. Maya-maya ay may sumigaw mula sa loob ng palasyo, at sinabi, Master, agad napalingon si Sun Si, at muling sinabi ng Yunoko, na wala na naman po ng malay ang dakilang madam, gulat at kaba ang naramdaman ni Sun Si, at sinabi ano. Agad napalingon si Sun Si, pasiga na sinabi ng Yunoko, na wala na naman po ng malay ang dakilang madam. Nabigla si Sun Si, kabado na puno ng pag-alala sa kanyang ina, agad napatingin ito sa ating bida, na tila ba humihingi ng tulong, at sinabi, Assistant Imperial Censorate. Na tila naman naintindihan ng ating bida, agad naman nagpaalam ang ating bida, sa kanyang kasama na si Zhou Jun, at sinabi, babalik ako kaagad. Yumuko si Zhou Jun, tanda ng pagsan-ayon at sinabi, sa tingin ko po ay dapat ka nang magmadali, dito lang ako, at titingin-tingin sa paligid. Sinabi ng ating bida kay Sun Si, habang naglalakad, mauna ka, maaari tayong mag-usap habang naglalakad sa daan. Sinabi ni Sun Si, salamat dito po tayo, agad umakyat ng hagdanan ang ating bida papasok sa loob ng palasyo, kasama si Sun Si, inikot-ikot naman ni Zhou Jun ang paligid upang malibang. Samantala sa silid, sinabi ni Sun Si, sa ating bida, habang nasa silid ng kanyang ina, at sinabi, 3 o 4 na beses na siyang nahimatay dahil sa kalungkutan, hindi rin siya kumakain ng maayos. Sinabi ng ating bida, ganoon ba, kung gayon ay dalhan mo muna ako ng mainit na tubig. Matapos ay pinagmasdan nito ang ina ni Sun Si, na tila ba namimilipit sa nararamdaman sakit, maririnig ang mahinang pagdaing nito. Matapos umangat ang kanyang kamay at sinabi, susuriin ko muna siya. Muling napatingin sa mukha ng babae, ang ating bida, hirap na hirap ito habang kagat ang sariling labi nito. Sinabi niya sa kanyang isipan, labis-labis ang kanyang paghinga, panginginig ng buong katawan, panginginig ng mga kamay, at ang mga sintomas ng paralysis, ito ay hyperventilation syndrome, note, isang uri ng seizure na dulot ng labis na paghinga, na humahantong sa labis na paglabas ng carbon dioxide, mabilis nitong pinapataas ang pH ng dugo, na nagdudulot ng alkalosis na pumipigil sa paghatid ng sapat na oxygen sa mga tisyo ng katawan. Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, kailangan ko muna siyang bigyan ng agarang paggamot. Agad nagtanong ang ating bida, sa ina ni Sun Si. At sinabi, Ginang, huminga po kayo habang inuutos ko po sa inyo. Pawisan na bahagyang tumingin ang ginang, muling sinabi ng ating bida, huminga po kayo ng dahan-dahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At ngayon po huminga naman po tayo ng palabas, 1, 2, 3. Tila naman nagtataka si Sun Si, sa ginagawa ng ating bida, sabay sabi sa kanyang isipan, ginagamot niya siya ng ganoon. Hindi gamit ang mga karayom o mga sabaw na gamot. Note,
Ang layunin ay ibalik ang antas ng carbon dioxide sa katawan, tulad kapag nakakita ka ng plastic o paper bag para muling lumanghap at huminga palabas, ay maaari ring maging epektibo ang carbon dioxide, ngunit ang matagal ang paggamit ay maaaring humantong sa hypoxia. Dahan-dahan naman sumunod ang ina ni Son Si, muling sinabi ng ating bida, "Ayan, mabuti naman po, ginagawa nyo. Dahan-dahan lang po kayong sumunod. Ayan, ganyan nga po." Matapos ay pinagmasdan muli ng ating bida ang ina ni Son Si, na bahagyang umayos ang paghinga, muling sinabi nito sa kanyang isipan. Mabuti at bumalik na sa normal ang paghinga niya, sana wala ng iba pang karamdaman. Note, kabilang sa mga kondisyon na nangangailangan ng medikal na paggamot ang metabolic acidosis dahil sa labis na akumulasyon ng acid sa katawan, pagpalya ng puso at iba pang sakit sa puso, pulmonary embolism, pneumothorax, hika, isa pang sakit sa paghinga, sakit sa central nervous system, at hyperthyroidism. Malumanay na sinabi ng ina ni Son Si, medyo kumalma na ang aking paghinga, bahagyang natuwa ang ating bida, at sinabi, nakakaginhawa ng loob yan, sa ngayon po, ay mas makabubuting bawasan muna ninyo ang inyong pag-inom ng tsaa, at mas mainam sana kung mainit na tubig ang iyong iinumin. Note, ang labis na pag-inom ng caffeine ay maaaring magdulot ng hyperventilation, syempre, kadalasan itong nangyayari kapag umiinom ng marami, ngunit para sa isang taong may hyperventilation syndrome, mas mainam na maging maingat. Sinabi ng ginang, dumating ang isang marangal na panauhin, ngunit kinailangan kitang batiin ng sa ganoon, at sa hindi ko nakikitang kalagayan ko ngayon. Bahagyang tumungo ang ating bida, at sinabi, huwag mo na pong banggitin pa, natutuwa na po ako na maayos na kayo, sa ganitong sitwasyon. Bahagyang napaisip ang ginang, tumingin ito sa ating bida, at sinabi, tila ba napakalalim ng aking mga pag-aalala kaya't napunta ako sa ganitong kalagayan. Tumingin ang ating bida sa ginang, at sinabi, habang walang salita na makapagpapagaan ng loob ko, dapat ka pong manatiling matatag, tutal naman po ang mga nabubuhay pa rin ay dapat magpatuloy sa kanilang buhay, tama po ba? Agad na sumang-ayon ng ginang, at sinabi, syempre, ngunit paano ba ako hindi mag-aalala kung ang mga buhay ay desperadong sinusubukang mamatay? Tila ba kidlat na tumusok sa kaisipan ni Son Si, ang sinabi ng kanyang ina, na tila ba hindi ito nagustuhan. Muling sinabi ng ginang, sigurado akong nakita ng malinaw ng anak ko kung paano namatay ang kanyang ama. Subalit, kung makikita siyang may karangalan na sinusubukan tahakin ang landas na ito, gaano karaming sakit ang may dudulot nito sa akin bilang kanyang ina. Bahagyang sumulyap ang ating bida kay Son Si, agad na sumabat si Son Si, at sinabi sa kanyang ina, bilang isang anak niya, paano ko hindi may paghihiganti ang pagkamatay ng aking ama? Sinabi ng kanyang ina. Ngunit paano, baka mamatay ka sa pagtatangkang ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong ama. Sinabi ni Son Si, tiyak na may mga target kay Jiangdong, kaya dapat tayo maghanda para dyan, kaya dapat tayo lumakas at maghiganti sa ating mga kalaban, agad na sinaway ng ating bida si Son Si, at sinabi, Bofu. Kilala rin sa pangalan ni Son Si, sinabi ng ating bida, hindi pa huli ang 10 taon para sa paghihiganti ng isang tao. Bahagyang nagulat si Son Si, natigilan ito, note, nangangahulugan ito na kahit abutin ang 10 taon para makaganti, hindi pa huli ang lahat, nagmumungkahi ito na dapat maging isang tao at palakasin ang kanyang lakas, maghihintay ng tamang sandali para kumilos mula sa mga tala ng dakilang historyador, mga talambuhay ni na Fanju, at Kai Zi. Sa katotohanan, namatay si Son Si, pagkalipas ng 7 taon. Tumayo ang ating bida, sa pagkakaupo, humarap ito kay Son Si, at sinabi, may kasabihan din na ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap ihain kapag malamig. Matapos ay tumingin kay Son Si, at muling sinabi, kaya kung gusto mong maghiganti, control lang mo muna ang emosyon mo, sa magulong panahon nito, ang ganyang pag-iisip ay perpekto para sa pagiging mapagsamantala, at ang pinakakailangan mo ngayon ay pagtitimpi, at suriin ang sitwasyon ng may malinaw na pag-iisip. Note, si Son Si, ay bantog dahil sa kanyang maalab na ugali, at ayon sa mga talaan upang kasaysayan, sa kasaysayan ng 3 kaharian, si Son Si, ay nagtamo ng mga sugat sa kanyang mukha, sa sobrang galit ay nawalan ng kontrol, at nagwala. Ang kanyang mga sugat ay napunit, at siya ay namatay ng gabing yun.
Samantala sa labas ng palasyo sa bakuran kung saan nandoon si Zhou Jin. Nakatingin ito sa mga pangkat ng hukbo na kasalukuyan na tila nag-eensayo habang ito ay magkatapatan at sabay-sabay maririnig ang sigaw dulot ng pag-eensayo. Nakatutok ang mata ni Zhou Jin, napangiti ito, at sinabi sa kanyang isipan, kahanga-hangang pastura. Ginagawa ang ganitong pagsasanay habang panahon ng pagluluksa. Layunin ba nitong ipakita na matatag pa rin ang pamilya ng Sun? Sabay pasok sa kanyang isipan si Sun Si. Tiyak na hindi maiiwasan ang pagpili nito kay Sun Si, ngunit hindi ko rin alam. Muling pumasok sa kanyang isipan ang isang tigre na nak-orner ng mga pangkat ng mga sibat. Matapos ay bahagyang napangiti ito, at inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi sa kanyang isipan, maaaring ituring ito ng ilang mga Panginoon feudal bilang isang pagtatapang-tapangan lamang, sabay sinabi, dapat ba itong ituring na isang tumatahol na aso o kaya ay isang ungol ng isang tigre? Hindi niya namalaya na lumapit ang isang batang lalaki, at sinabi, hindi naman mahalaga kung paano ito tititigan sa simula pa lang, hindi ba? Bahagyang nagulat si Zhou Jin, napatingin ito sa dumating. Sinabi ng batang lalaki, ang mga tumitingin sa kanya bilang isang aso ay titignan din siya nito bilang aso, at ang mga tumitingin sa kanya bilang isang tigre, ay titingin din sa kanya bilang isang tigre din. Siya ay si Sun Quan, 11 taon gulang, muling sinabi ng batang si Sun Quan, ang kailangan lang nating gawin ay ipakita sa kanila na buhay pa tayo. Tumingin si Zhou Jin, at sinabi, tama rin naman ang ipinupunto mo. Sinabi ng batang si Sun Quan, sumama ka kay Huatwo di ba? Sinabi ni Zhou Jin, oo, ako si Zhou Jun mula sa estado ng Lanxi State Jizhao. Tumingin ang batang si Sun Quan, at sinabi, kung gayon ano ang tingin mo sa amin? Ngumiti si Zhou Jun, at pinagmasdan ng bata, at sinabi, sa tingin ko ay parang isang tigre, bahagyang nagulat ang bata. Lumipas ang mga oras, nagpatuloy sa pag-uusap si Zhou Jin, at ng batang si Sun Quan, na tila ba ay aliw na aliw, sa kanilang pinag-uusapan. Sa labas, habang nagbigay galang ang mga opisyal kay Sun Si, maya-maya ay lumapit ang batang si Sun Quan, habang nakahawak sa kamay ni Zhou Jin, agad itong ipinakilala kay Sun Si. At sa loob ng silid ng palasyo, sa silid ng ginang, ay patuloy na sinusuri ng ating bida ang ina ni Sun Si, lumipas ang ilang araw. Sinabi ni Sun Si, sa ating bida, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Assistant Imperial Censorate. Sinabi ng ating bida, huwag mo nang sabihin yan, ayos lang. Sa tingin ko ay hindi nagkamali si Liang, Huatwo, sinusundan ka ng mga pasyente kahit saan ka magpunta. Sinabi pa ni Zhou Jin, ako ay si Huafu, ang salot, na tila ba nagbiro. Habang magkakaharap ang apat, ang ating bida, si Zhou Jin, si Sun Si, at ang batang si Sun Quan, tila naman napikan ng ating bida, humalukip-kip ito habang nakasimangot nitong sinabi kay Zhou Jin, tumahimik ka nga dyan. Nagpatay mali siya naman si Zhou Jin, sumipol ito at tumingin sa ibang direksyon. Nakangiti na sinabi ni Sun Si, masasabi kong bukod sa Assistant Imperial Censorate, humanga rin ako ng husto sa kaalaman ng Panginoon Zhou. Na sinang-ayunan na sinabi ng batang si Sun Quan, tama po yun. Nakangiti na lumingon ang ating bida kay Zhou Jun, at sinabi, talaga ba, napakamot ng ulo si Zhou Jin, na tila ba nahihiya, at sinabi, ang ginawa ko lang naman ay ipakita ang pangunahing simulasyon ng isang kunwaring labanan, habang nag-uusap ang tatlo, napalingon ang mga ito nang may biglang dumating sabay sabi, paumanhin, maaari ko ba kayo maabala sandali, napatingin si Sun Si, at sinabi, ina, agad napalingon ang ating bida. Napalingon ang apat, nang may dumating at sinabi, paumanhin, maaari ko ba kayong maabala sandali? Agad napatingin si Sun Si, at sinabi, ina, napalingon din ang ating bida. Ngumiti ang ginang at sinabi, sa ating bida, nais kong bumati ng maayos sa aking tagapagtaguyod. Ngumiti ang babaeng nasa tabi ng ginang, at sinabi, ikinagagalak ko po na bumati sa aming tagapagtaguyod. Yumuko ito at sinabi, salamat sa pagliligtas sa aking nakakatandang ate. Natila ba sa pagsasalita nito ay mas lamang ang S. At hindi mabigkas ng maayos ang bawat salita. Bahagyang napangiti ang ating bida, na tila ba natuwa at sinabi sa kanyang isipan, hay,
isa na naman itong pagtatagpo, mula sa romansa ng tatlong kaharian. Note, mga talaan pangkasaysayan, ang unang asawa ni Sun Jian, ay si Ginang Wu, at ipinanganak niya sina Sun Si, Sun Quan, Sun Yi, at Sun Guang, isinilang ng kanyang babae, ang kanyang bunsong anak na lalaki, na si Sun Lang, ngunit hindi na itala ang pangalan nito, pag-iibigan ng tatlong kaharian, ang asawa at ang babae ay magkapatid. Sinabi ng ginang sa kapatid, bakit bigla ka yatang nahihirapan sa pananalita mo? Napatingin ang babae, at sinabi, ganoon ba, matapos ay napatingin bigla ang ating bida sa mas batang ginang, na tila ba may napansin sa babae, agad itong tumayo at lumapit at sinabi, nakababatang ginang. Agad tumugon ang nakababatang ginang at sinabi, bakit? Agad sinabi ng ating bida, kailangan mong magpasuri kaagad. Lumipas ang oras sumapit ang dapit hapon, kasalukuyan sa silid ng palasyo. Sinabi ng ating bida, kailan ka pa, nahihirapan magsalita? Sinabi ng ginang sa ating bida, hindi naman siya ganyan dati. Sinabi naman ng nakababatang ginang, hindi ko talaga alam. Kung ano at bakit kakaiba ang pananalita ko. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ito ay dysarthria, at hindi niya alam na merong siya nito. Note, ito ay nagiging mahirap ang mga pagbigkas. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ito ay mga unang sintomas ng stroke. Matapos ay pinagmasdan ito ng ating bida, napahawak naman ang nakababatang ginang sa ulo, at muling sinabi sa kanyang isipan, hindi pa gaano katagal mula nang magsimula, at walang paralysis sa mukha o kaguluhan sa pandama, at wala rin namang problema sa mga kilos niya. Matapos ay nagtanong ang ating bida, sa nakababatang ginang, at sinabi, ano ang araw ngayon? Agad na sumagot ang nakababatang ginang, at sinabi ng pautol, Pebrero. Note, Febrero ang ibig niyang sabihin. Muling nagtanong ang ating bida, ano ang mga pangalan ng mga anak mo, Bofu, Quan, Yi, Kuang? Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, wala naman siyang problema sa pag-intindi ng wika, ngunit nahihirapan siyang ipahayag ito. Nangangahulugan ba ito na ang bahagi kung saan nangyari ang sugat ay nasa lokalisasyon lamang, kung gayon ang lugar na pinaka-pinaghihinalaan ko? Agad niyang pinagana ang kanyang clairvoyance, agad lumiwanag ang kanyang mata, at hinanap ang dahilan ng pagkabulol nito. Maya-maya pa ay nakita niya ang sanhi ng sakit nito at sinabi sa kanyang isipan, nandito. At ito ay cerebral infarction, kung brain hemorrhage ito, wala na sana akong magagawa pa. Ngunit paano ko siya gagamutin sa panahon na ito? Note, ang cerebral infarction ay makitid o nab-ara, na nagiging sanhi ng mga selula ng utak upang hindi makatanggap ng dugo. Brain hemorrhage, o ang pagdurugo ng utak ay nangyayari kapag ang isang daluyan ng dugo ay pumutok, na nagiging sanhi ng pag-iipon ng dugo sa paligid ng tisyo ng utak. Tila ba nang lumo ang ating bida, napatingin ito sa nakababatang ginang, at muling sinabi sa kanyang isipan, ito ay matatagpuan sa malalim na parte ng loob ng utak, kaya hindi ako maaaring magsagawa ng operasyon dito. Bukod pa rito, kahit nalapitan ko ito, imposible ang thrombolysis, at hindi imposible ang stent. Note, ang thrombolysis ay isang paghamit na kemikal na tumutunaw sa mga namuong dugo upang mabuksan ang mga baradong bahagi, ang recombined TPA, o tissue plasminogen activator, streptokinase, o urokinase ay ginagamit bilang mga thrombolytic agent. Ang stenting ay isang pamamaraan kung saan isang maliit na butas, mga 3 hanggang 4 na milimetro ang haba, ang ipinapasok at itinutulak sa mga daluyan ng dugo sa utak upang pisikal na maalis ang bara. Anuman ang pamamaraan, imposible ang direktang paggamot. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang naililigtas na biyaya ay natuklasan nito ng maaga, at ang clot ay hindi kalakihan. Sa ngayon, ay wala nang ibang pagpipilian kundi ang magtuon sa pagpapababa ng presyon sa utak at pagpigil sa pagbuo ng mas maraming pamumuo ng dugo. Agad nilapitan ng ating bida ang nakababatang ginang, nalalayan nito sa paghiga at sinabi, mas mabuti, kung umupo ka muna ngayon, at kung maaari lang, ay huwag mong masyadong igalaw ang iyong ulo hanggat maaari. Napatingin ng may pagtataka ang nakababatang ginang, at sinabi, ano ba ang sakit na ito? Pinabulaanan ito at pinakitaan ng ating bida ng magandang ngiti, upang hindi ito mag-alala, sabay sabi, isa lang itong sakit na medyo nakakahilo sa iyong ulo.
Kinabukasan, kinausap ng ating bida ang mag-ina si Son Si, at ang ginang at sinabi, "Dakilang madam, kailangan po nating mag-usap sandali, at Bofu, dapat din kayong sumama." Lumabas ito, at dinala ng ating bida sa bakuran, nagtataka naman nagtanong ang ginang, at sinabi, "Assistant Imperial Sensorate, ano ang nais mong sabihin? Anong sakit mayroon ng aking nakababatang kapatid?" Huminto ang ating bida, at sinabi, "Sa tingin ko po ang batang madam ay nagkaroon ng banayad na sakit na wind disorder." Nang laki ang mata ng ginang, at ni Son Si, sa pagkagulat, na tila ba hindi makapaniwala. Note, bagamat ang stroke ay isang mas espesipikong termino, ang mild wind disorder ay mas malawak at medyo malabo ang konsepto, na kinabibilangan ng mga kondisyon tulad ng stroke sa traditional na mga termino, bagamat hindi ito isang tumpak na ekspresyon ayon sa mga modernong pamantayan. Sinabi ng ginang na tila ba hindi pa rin matanggap, si ama namatay din sa wind disorder. Sinabi ni Son Si, "Ano ang dapat nating gawin?" Sinabi ng ating bida, "Ngunit may pag-asa pa rin dahil maaga nating ito nakita, at hindi pa ganoon kalaki ang sugat." Natigilan ang ginang, napahawak ang kanyang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Muling sinabi ng ating bida, at sa kabutihan palad, sabay abot ng ating bida ng isang sanga ng puno, hinayla ito, at muling sinabi, "Panahon na ng pag-usbong ng mga puno ng ginkgo." Note, ang ginkgo ay mga katangian na nakakatulong sa pagtunaw ng mga namuong dugo at pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo. Lumipas ang oras. Pumitas ang ating bida ng dahon ng ginkgo at isinalang sa lutuan kahoy upang gawin halaman gamot, habang katulong niya si Son Si, na dinala ang mga buto ng ginkgo patungo sa ating bida, upang itanong kung ito ay maaaring magamit. Umiling ang ating bida ng pagtanggi. Note, ang mga buto ng ginkgo ay naglalaman ng isang lason na hindi nawawala kahit na ito'y pakuluan. Kaya ang dosage ay dapat na maingat na kontrolado. Nang makagawa ang ating bida ng sabaw na halaman gamot ay agad itong ipinainom sa nakababatang ginang. Matapos ay pumunta sila ni Son Si sa ilog, lumusong ito sa ilog upang manguha ng linta, at ipinaliliwanag kung paano kumuha ng laway ng linta. Note, ang paraan ng pagkuha ng laway ng linta, numero ng rehistrasyon ng patent na 1,13,412,890,000, International na Patent KR 101341284B isa, sa pagkalipas ng ilang buwan. Muling uminom ng sabaw na gamot ang nakababatang ginang, nagtanong ito sa ating bida, matapos itong uminom, "Kumusta na pala ang lagay ko ngayon, mas naging maayos ka na?" Agad natuwa ang nakababatang ginang, namuo ang kanyang luha sa gilid ng kanyang mata sa katuwaan. Sinabi ng ating bida sa ginang at kay Son Si, sa ngayon, kung kokontrolin lang niya ang kanyang dieta, at palagi yan iinom ng halaman gamot, dapat ay hindi magkaroon ng malalaking problema. Ngunit dahil sa kasaysayan ng pamilya niyo o lahi, hindi siya dapat maging pabaya. At dapat siyang kumain ng magaan na pagkain ng regular, at ang labis na pag-inom ay lubos na ipinagbabawal, at dapat din niyang iwasan ang mga mamantikang pagkain. At ere-rekomenda ko rin sa kanya na maglakad 5 li kada araw. Sunod-sunod na paliwanag ng ating bida, tila naman natuwa ang mag-ina, na si Son Si, at ginang, sa naging resulta ng paggagamot ng ating bida. Note, ayon sa sistema ng pagsukat ng dinastiyang Han, humigit kumulang 2.079 na kilometro. Muling lumipas ang mga araw, hanggang sa pag-alis ng ating bida sa palasyo ng mga Son. Inihatid ito sa bakuran habang nasa magkabilang niya tabi, ang kanyang ina at ang kanyang tiyahin. Yumuko si Son Si, tanda ng paggalang, at sinabi, "Maraming salamat, pinahahalagahan ko ang kabaitan ng Assistant Imperial Sensorate." Tumingin ang ating bida, at seryosong sinabi, "Kung gayon ay, huwag kang padalos-dalos at mamuhay ng mahinahon, kailangan kong umasa sa iyo habang buhay kaya kung bigla kang mamamatay, magiging problema ko iyon." Agad natawa si Son Si, na inakala niyang biro iyon ng ating bida, muling sinabi ng ating bida, "At para magawa iyon, ay dapat magkaroon ng mga estratehiya sa iyong tabi." Tila nagtaka si Son Si, natigilan ito, muling nagpatuloy ang ating bida sa kanyang sinasabi, "Higit sa lahat, huwag kalimutan na ang pagkakaroon ng kahinahunan ang pinakamahalagang bagay, at kapag ang iyong mga estratehiya ay nagbibigay sa iyo ng mga payo,
huwag mong hayaan maimpluwensyahan ka ng iyong emosyon at makinig ka ng mabuti. At huwag mong kalimutan, kung ayaw mong mamatay, kontrolan mo ang iyong galit, kontrolan mo ito palagi. Habang nakangiti ang kanya ina at ang kanyang tiyahin. Nagtataka man, ay sinabi pa rin ni Sun Si, na intindihan ko po Assistant Imperial Sense Orate, at pipigilan ko po ang galit ko. Matapos ay nagtanong ito, siya nga pala, babalik ka na ba sa nayon ng Pei, kung ganoon? Sinabi ng ating bida, kailangan kong bumalik, dahil iniwan kong blanko ang katayuan ko sa loob ng 2 buwan. Matapos ay tumingin si Sun Si, kay Zhuge Jun, at sinabi, babalik ka na siguro doon, Panginoon Zhuge Jun. Ngumiti si Zhuge Jun, at sinabi, matagal na rin, simula nang huli kong iwanan ang nablangko kong katayuan, kaya sa tingin ko kailangan ko rin na gawin yon. Muling yumuko si Sun Si, at sinabi, kung gayon, hindi natin alam kung kailan tayo muling magkikita-kita. Yumuko rin si Zhuge Jun, at sinabi, hindi rin naman nating alam kung kailan tayo magkikita muli, di ba? Matapos ay sabay ngumiti at sabay na sinabi, at kung sakali magkita-kita tayong muli ay magbabakasyon kami, sinabi ng ginang at ni Sun Si, mag-iingat kayo. Matapos ay naglakad na upang umalis ang ating bida, at Zhuge Jun, nang papalayo. Matapos magpasalamat ay humakbang ang ating bida at si Zhuge Jun, palayo sa palasyo ng mga Sun. Kasalukuyan naglalakad ang dalawa, sinabi ng ating bida kay Zhuge Jun, teka, ano nga pala ang nararamdaman mo pagkatapos mong makita mismo ang lugar ng mga Sun? Tumingin si Zhuge Jun, at tila ba nag-isip muna, at sinabi, ang pakiramdam ko ay maraming kailangan pang ayusin. Sinabi ng ating bida, kung gayon ay hindi na ito magiging nakakabagot sa iyo. Sinabi ni Zhuge Jun, ngunit kahit na ganoon, hindi naman masama ang unang impresyon ko, maayos ang ani ng mga pananim at maganda ang panahon, at ito ang lugar na nais kong bisitahin muli, paminsan-minsan. Nakangiti na sinabi ng ating bida, at sana ay maging maayos ang lahat. Anong nga pala ang plano mong gawin pagkatapos mo bumalik sa Z-Show? Sinabi ni Zhuge Jun, magpapatuloy ako kasama ang aking pamilya. Sinabi ng ating bida, parang may balak kang ibukod ang iyong sarili, tama ba? Sinabi ni Zhuge Jin, naghihintay lang ako ng tamang panahon. Bahagyang nagtaka ang ating bida, at sinabi, ano kamo tamang panahon? Sinabi ni Zhuge Jun, oo, maghihintay sa panahon na kakailanganin ng isang tao, ang mga estratehiya, halimbawa. Kapag ang mundo ay nalubog sa kaguluhan, tumingin ang ating bida, at sinabi, sa tingin ko ay medyo magulo na ang sitwasyong ito, ngunit mukhang iba ang iniisip ni Kuya Zio. Sinabi ni Zhuge Jun, lalampasan na natin ang ganitong paghihirap dati. Sinabi ng ating bida, ang mga bagay ay maiiba, kung mamatay si Dong Zhou. Tila naman nagulat si Zhuge Jun, sa sinabi ng ating bida. Muling sinabi ng ating bida ng seryoso, nauubusan na ng swerte si Dong Zhuo, kaya malapit nang bumaksak ang kanyang kapangyarihan. Note, sa ikatlong taon ng Qiaoping, taon 172, si Dong Zhuo ay pinaslang ni Lu Bu. Kapag nangyari yon, maraming Panginoon na feudal ang tatakbo ng walang ingat, susubukan nilang makuha ang emperador sa kanilang abot na makakaya, at may mga taong papasok at poprotekta sa emperador. Ngunit naalala ko patuloy yun, sinabi ni Liang. Bahagyang tumingin si Zhuge Jun, muling nagpatuloy ang ating bida, at sinabi, sino nga ba ang walang ambisyon? Sabay pasok sa kanyang isipan sina Cao Cao, Liu Bei, at Sun Jian. At muling sinabi, marahil ay doon lamang natin ito tunay na matatawag na kaguluhan. Ikatlong taong ng Qiaoping, taon 172, Enero ng kalendaryong lunar. Si Cao Cao ay hinirang bilang administrador ng Dong Commandery. Febrero ng kalendaryong lunar, 1,000,000 na dilaw na turban ang sumalakay sa Yanzhou. Mula sa Dongping, at Rencheng, at nasakop ang estado ng Rencheng at ang estado ng Dongping. At sa panahon ng Marso, ng kalendaryong lunar, bumalik ang ating bida sa Qiao County. At sa kanilang tahanan, agad niyang sinabi, nakabalik na po ako, agad natuwa ang kanyang ina, nang makita siya, at sinabi Wanhua. Matapos ay binigay ng kanyang ina ang liham, sinabi ng kanyang ina, may sakit ang kapatid mo. Agad bumakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, at sinabi, si Kuya.
Ngunit pagdating ko pa lang, ay naharap na ako sa isa pang sitwasyon kung saan kinakailangan kong bumisita sa bahay. Pumasok sa kanyang isipan ng isang bata, nakangisi ito habang hawak ang isang scalpel habang hindi maaninag ang mata nito. Agad niya itinaas ang dalawang kamay na pilit binubura sa isipan ang mukha ng bata. At sinabi sa kanyang isipan, hindi, sa pagkakataon nito, hindi ako ang dahilan ng pasyenteng ito, mawala ka. Muling tumutok ito sa talaan, napahawak ito sa kanyang noo, na tila ba ng lumo, at sinabi sa kanyang isipan, malamang naging mahirap ang mga bagay-bagay, dahil sa hukbo ng dilaw na turban. Ano ito, si Cao Hang, ang administrador ng Dong Commandery, kaya ba naisip kong siya na ang bahala dito? Note, si Hua Fo, ang mahistrado ng Dongqiu County, ng Dong Commandery sa Yanzhou. Sinabi ng kanyang ina, hindi niya man lang sinasabi kung saan masakit. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagbisita mo sa kanya Wanhua? Habang nasa di kalayuan si Xian, na tahimik na naghihintay. Sinabi ng ating bida, syempre po nanay dapat po akong pumunta. Sabay sabi sa kanyang isipan, yung masungit na kapatid ko na yun, hindi man lang niya sabihin sa amin kung ano ang sakit na nararamdaman niya. Lumapit si Bian at si Wuwo, at sinabi, Master, maghahanda na ba tayo para sa ating pag-alis? Lumingon ang ating bida kay Wuwo, at sinabi, hindi na, pupunta na lang akong mag-isa, at dapat kayong lahat ay patuloy na mag-aral kay Master Zhang. At ang dilaw na turban o ang mga itim na tulisan sa bundok, ito ay isang sitwasyon ng kaguluhan. Kaya delikado kung sabay-sabay tayo kikilos. Note, ang hukbong dilaw na turban, ay natalo ni Gong Sanzan, at nagtipon sa Yanzhou. At sa labanan sa Yanzhou, natulak si Cao Cao, sa mga linya ng depensa, at naganap ang isang napakatinding labanan. At para makapaglakbay mula Qiao County patungong Dunqui County, kailangan dumaan sa kalapit na Shanyang Commandery, na katabi ng teritoryong sinakop ng dilaw na turban. Sinabi pa ng ating bida, kaya mas makabubuti para sa lahat na maghintay dito sa pagkakataon nito. Tila naman natigilan si Xian, sa sinabi ng ating bida. Natigilan ito, at malungkot na puno ng pangamba. Tila naman napansin ng ating bida ang malungkot na mukha ng asawa, lumapit ito at sinabi, huwag kang mag-alala asawa ko, babalik ako ng ligtas at malusog. Napatingin si Xian ng may pangunawa at sinabing, aking asawa. Matapos ay bigla itong tumawa na tila ba inalis ang lungkot sa nakita niyang mukha ng asawang si Xian, at sinabi, at kung may mangyari man, ako muna ang unang tatakbo palayo sa kalaban, kahit na ano pa man ang mangyari. Kabadong sinabi ni Xian, ganoon ba, matapos ay idinikit nito ang kanyang noo sa asawa, at may pagmamahal na sinabi, huwag kang mag-alala babalik ako. Pagkatapos, tila ba naibsan ng takot na lumukab sa kanyang nararamdaman, ngumiti ito, habang magkadikit ang kanilang noo, at namumula na sinabi, dapat kang makabalik ng ligtas. Sa di kalayuan napansin ni Sarah, ang lambingan ng mag-asawa, at nakasimangot nitong sinabi, ito ang dahilan kung bakit ako nababalisa. Habang kinakagat ang mga daliri ng kamay, at pasigaw nitong sinabi, dapat ay ako na lang. Agad nagulat si Wuwo na tila ba natakot kay Sarah, napansin naman ni Bian ang itsura ni Wuwo, at sinabi, anong nangyari sa'yo kuya? Lumipas ang araw, unang bahagi ng Abril ng kalendaryong lunar ng Dong Commandery, ng Yanzhou. At sa tanggapan ng pamahalaan ng prepektura ng Dunqui County, tinulak ng ating bida ang isang pinto ng isang silid. Matapos ay pumasok sa loob, nang makita ang hinahanap ay agad sinabi, kuya ayos ka lang ba? Nakahiga sa kama ang kanyang panganay na kapatid at sinabi, Wanhua narito ka na pala. Napatingin ang ating bida sa kanyang kuya, pinagmasdan niya ito. Na nanginginig na tila ba nahihirapan habang ito ay umuungol, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, gaano ba siya kalala at ultimong pagbangon ay hindi niya magawa. Agad siyang lumapit at tinulungan ng ating bida makabangon paupo ang kanyang kuya, at sinabi, sobrang sakit ba, na hindi ka makabangon? Napadaing sa sakit ang kanyang kuya Hua Fo, at sinabi, may lumitaw na pigsa sa likod ko. Ngunit hindi na ito nawawala na kasing dali ng dati. Agad nagtaka ang ating bida at sinabi, ano kamo, isang pigsa? Note, isang sakit na dulot ng impeksyon sa ilalim ng balat na bumubuo ng nana, kung ito ay lumalala,
Maaaring lumitaw ang mga sintomas tulad ng lagnat at panginginig, at sa mga bihirang kaso, maaari itong humantong sa septicemia at maging sa kamatayan. Ang terminong pigsa ay dating ginagamit upang kumpunihin ang iba't ibang uri ng pamamaga sa katawan, kabilang ang abscess, folliculitis, carbuncles, cellulitis at shingles. Agad niyang pinahubad ng damit ang kanyang Kuya Huafo, upang makita ang pigsa. Agad nagulat ang ating bida nang makita niyang malaki ang pigsa nito sa likod na kasing laki ng kamatis at pulang-pula, at sinabi, "Anong klaseng pigsa ito?" Bahagyang nagtaas ng boses ang ating bida at sinabi, "Ano ba ang ginawa mo, bakit hinayaan mong umabot ito sa ganito?" Bahagyang napayuko ang kanyang kuya, at sinabi, "Iyon ay." Di matuloy-tuloy nito ang kanyang sinasabi, matapos ay napaisip ang ating bida, at sinabi 6 na sentimetro. At kung lalaki pa ito ng husto, baka lalong sasakit ang kanyang ulo. At isa pa, hindi naman maliit na sakit ang pigsa, kahit noong panahon ng dinastiyang Joseon, may mga hari na namatay dahil dito. Note, sina Haring Munjong, Haring Hyojong, at Haring Jongjo, ay namatay na dahil sa pigsa. At ang mga pigsa sa likod o mga sugat sa likod, ay napakataas na antas ng pagkamatay na 34%. Muling pinagmasdan ng ating bida ang pigsa ng kanyang Kuya Huafo, at sinabi nito sa kanyang isipan, na lampasan na nito ang yugto kung saan maaari na itong gumaling ng natural. At kung titignan ang bukol, tila medyo lumala na ang pamamaga. Matapos ay inilagay niya ang kamay sa ilalim ng baba na tila ba nag-isip, habang nakatutok sa pigsa, at sinabi, "Natatandaan mo ba kung kailan ito nagsimula?" Sinabi ng kanyang Kuya Huafo, "Sa tingin ko ay halos kalahati ng buwan na, mula nung magsimula itong lumaki." Matapos ay lumingon ito sa ating bida, na tila ba nararamdaman pa rin ang sakit. At sinabi, "Pagod na ako sa paggamit ng lahat ng uri ng gamot, ngunit hindi pa rin ito bumubuti, ano ba ang dapat kong gawin?" Sinabi ng ating bida, "Huwag kang mag-alala, pahihinugin ko itong mabuti at saka ko ito'y hiwain, hahaha," sabay halakhak nito. Note, kung nagsimulang may pa ng nana sa pigsa, dapat itong hayaan magnana, sa lalong madaling panahon bago gumawa ng malinis na hiwa upang maalis ang tubig. Muling sinabi ng ating bida, "Kung hihiway natin ito at tatanggalin, at kakayasin habang may malay ka, ay maaari kang mamatay. Ngunit huwag kang mag-alala dahil mayroon akong mga anesthesia at antibiotic na magagamit." At talagang may klasikong kulay ng caucus ang nana. Tila naman napalunok ng laway ang kanyang Kuya Huafo, sa takot at kaba na hihiway ng kanyang katawan, pinakita na lang niya na ayos lang siya, at sinabi, "Gayon ba, nakakaginhawa naman ng loob." Note, at ang pinakaraniwan sanhi ng pigsa ay infection mula sa Staphylococcus aureus. Agad pinulsuhan ng ating bida ang kanyang Kuya Huafo, at sinabi, "Tignan natin kung may problema ka pa sa ibang bahagi ng iyon katawan." Bahagyang nainis pa ang ating bida, at sinabi, "Naku naman, Kuya, gaano karami ba ang nainom mo at ganito katindi ang paninikip ng pulso mo? Mahimbing ba ang tulog mo nitong mga nakaraang araw?" Sinabi ng kanyang Kuya Huafo, "Wala na akong ibang pagpipilian, hindi ba? At dahil may 1,000,000 rebeldeng dilaw na turban, imposibleng maging maayos ang lahat sa prepektura." Napatingin ang ating bida, natigilan ito, muling sinabi ng kanyang Kuya Huafo, "Dahil sa sapilitang pagpapasundalo para sa mga butil at armas, naging mas mahirap ang buhay ng mga karaniwan tao, at dahil doon, ay mahirap nang matulog hindi gaya ng dati." Maya-maya pa ay hindi nila namalaya na may pumasok sa loob ng silid, humakbang ito, at sinabi, "Maghintay ka pa ng kaunti pa." Agad napalingon ng ating bida at ng kanyang Kuya Huafo, sa direksyon ng pintuan, at bahagyang nagulat ito, muling sinabi ni Cao Cao, "Dahil ginagawa ko ang aking makakaya." Pumasok si Cao Cao sa silid at seryosong sinabi, "Dahil ginagawa ko ang aking makakaya." Gulat na napatingin ang ating bida at ang kanyang Kuya Huafo. Bahagyang lumapit si Cao Cao, at sinabi, "Seryoso ako. Yung lalaking pinapanta ko pa ang pinuno ng maharlikang manggagamot para alagaan siya. At sa tingin mo ba ay banayad lang na sakit ang pigsa?" Sinabi ni Huafo, "Wala naman akong maidadahilan." Tila naman nagmasid-masid si Cao Cao, at muling sinabi, "Ito ba yung paste na dapat ay mabuti para sa pigsa?"
Note, isang paggamot na paste na inilalapat sa balat, bilang pamahid o plaster, nakakatulong ito sa pagpapahinog ng mga pigsa, binabawasan ang implementasyon, at pinapadali ang paglabas ng nana. Kabilang sa mga sikat na halimbawa ang itim na medicinal plaster, ang otortatibong manual ng operasyon ng medicinal plaster ng dinastiyang Song, mula sa kompendyum ng materyal na medikal na hindi dinastiyang Ming. Muling tumingin si Cao Cao, nang makita niya ang kakaibang paste na gamot, at sinabi, medyo iba, ba ang hitsura nito kumpara sa plaster na alam ko? Tumingin ang ating bida at sinabi, medyo pinagbuti ko lang ang aking ginawa, kaya naiba ang itsura niyan. Note, ang plaster na paggamot ay nakatala sa resibo para sa 52, nakaramdaman at ang esoterikong kasulatan ng dilaw na emperador at ang mga pangunahing sangkap ng paste, ay naitala sa klase ko ng material na medikal mula noong 2nd siglo, sinabi ni Cao Cao, Kung kaya mong gawin ng maramihan ay kaya kong bilhin ang lahat ng ito. Sinabi ng ating bida, kung nais mo yan, ay igagawa kita kaya tigilan mo na ang panonood dyan. Note, ang medicinal na plaster ay isang mahalagang supply na medikal ng militar kasama ng ginto at pilak. Sinabi ni Cao Cao, paumanhin punong opisyal ng county na Hua, ang ibig kong sabihin Wenxian. Agad na palingon si Hua Fo, na tila ba nagtaka at sinabi, paumanhin? Note, Wenxian kilala rin sa pangalan Hua Fo, sinabi ni Cao Cao, ikaw ay aking din, na sinumpaang kapatid. At ako rin ay isang mahistrado ng Dunqui County, kaya mas mahalaga sa akin ang bagay na ito, pero napunta ka pa rin sa ganitong estado. Sinabi ni Hua Fo, at kasalanan ko kung bakit hindi ko maayos na napamahalaan ang lalawigan na ito. Sinabi ni Cao Cao, tumigil ka na sa pagdadahilan at mag-focus ka na lang sa pag-aalaga sa sarili mo. Bahagyang napangiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ramdam ko pa rin ang intensyon niyang alagaan siya. Sinabi ni Cao Cao, kapag umangat ako sa mas mataas na posisyon mamaya, hindi ba dapat lang na ikaw ang pumalit sa posisyon ng administrador ng Dong Commandery? Agad nagulat ang dalawang magkapatid, napatingin ito sa direksyon ni Cao Cao, nang may halong pagtataka. Muling sinabi ni Cao Cao, at kahit ako hindi maaaring manatili bilang administrador habang buhay. At sa mga mahistrado ng county sa Dong Commandery, alam ng lahat na walang sinuman ang kasing kaya mo. Agad itinaas ni Hua Fo, ang dalawang kamay ng pagtanggi at sinabi, pakiusap huwag mong sabihin yan. Kung sinusubukan mo itong ibigay sa akin ang posisyon dahil lamang kay Wanhua. Sinabi ni Cao Cao, kung ganoon, si Wanhua sana ang una kong binigyan ng posisyon. Ngunit tatanggi na naman, ang lintik na yan sa posisyon ng pagiging chancellor, di ba? Tumingin ang ating bida, kay Cao Cao, at namaywang at sinabi, bakit ko naman iisipin ang mga ganyan bagay? Matapos ay napaisip ito, at sinabi sa kanyang isipan, inulit na naman niya, at magaling talaga ang timing niya. Lihim na sumulyap ang ating bida, kay Cao Cao, at muling sinabi, malapit na italaga si Cao Hang, bilang gobernador ng Yanzhou. Ngunit mas magiging maganda sana kung si Kuya ang magiging administrator. Humalukip-kip si Cao Cao, at seryosong sinabi, ayokong makipagbiruan sa taong may sakit, seryoso ako sa sinasabi ko, kaya pag-isipan mo. Bahagyang yumuko si Hua Fo, at sinabi kay Cao Cao, nakakapanghina na ang paghawak ng kaganapan sa Dunqui County. At iniisip ko kung kaya ko ba talagang tanggapin ang papel bilang isang administrador. Sinabi ni Cao Cao, mas mataas ang posisyon, mas maraming tao at mas mababa sa trabaho, kailangan mo lang magtakda ng tamang direksyon at akuin ang responsibilidad. Matapos ay bahagyang ngumisi ito, at sinabi, tsaka, may kasabihan nga, di ba? Ang posisyon ang bumubuo sa isang lalaki, sinabi ng ating bida, sinasabi mo ba talaga yan, pagkatapos mong makita ang yumaong emperador? Sabay lingon ni Cao Cao, at iniba ang direksyon ng kanyang mukha, at sinabi, ahem. Na tila ba nag-alis ng bar sa lalamunan, note, tinukoy ng nakaraan emperador si Emperador Ling ng Han, si Liu Hong, si Emperador Xiao, si Liu Baiyan, ay naghari lamang sa loob ng 4 na buwan, kaya hindi siya binibilang. Sinabi ng ating bida, hindi ako sang-ayon na ang posisyon ay nakakapagpalaki ng isang lalaki. Napatingin si Cao Cao, agad na tigilan ito, muling sinabi ng ating bida, isang posisyon, at ano,
ipapakita lang ang tunay na kulay ng isang lalaki. Napatingin si Cao Cao sa ating bida, maging ang ating bida ay tumitig din, tila ba, nakipagtagisan sa kanilang pinaglalaban. Matapos ng ilang sandali, bahagyang ngumisi si Cao Cao, at sinabi, "Anong sabi mo? Ang posisyon ang nagpapakita ng tunay na kulay ng isang lalaki. Kaya ba sa tingin mo, ang isang lalaking hindi karapat-dapat ay mananatiling hindi karapat-dapat, kahit ano pa ang posisyon hawak niya? Ganoon ba yun, ha?" Napapikit ang ating bida, bahagyang bumuga ng hininga, at sinabi, "Hindi ko naman yun tatanggapin nung ganoon ka pesimistiko." Agad na sumagot si Cao Cao, at sinabi, "Kung gayon, Wanhua, sa iyong palagay, ano sa tingin mo ang gagawin ko?" Bahagyang napadilat ng mata ang ating bida, muling sinabi ni Cao Cao, "Kung mahahawakan ko ang kapangyarihan." Napatingin ang ating bida, tila ba napaisip, sinabi nito sa kanyang isipan, "Ano nga ba ang gagawin niya? Ang ilululok mo ang emperador bilang isang puppet, na sa huli ay maglalatag ng pundasyon para sa pagtatag ng Wei. At syempre, namatay ka nang hindi naabot ang pangarap mong pag-isahin ang kaharian. At mangangahas akong sabihin, na may isang lalaking may natatanging kakayahan, ngunit ang isa, na hindi pinipili ng kalangitan." Sabay pasok sa kanyang isipan si Cao Cao, na nasa nobela, na tila ba nagmaniobra. Muling sinabi ng ating bida, kay Cao Cao, "Hindi ko masasabi, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, ngunit wala akong gagawin anumang bagay na makakasira sa posisyon mo." Note, si Cao Cao, ay may ilang madilim na kabanata sa kanyang kasaysayan, bukod sa 3 pangunahing madilim na kasaysayan, nariyan din ang usapin ni Cao Ang, at iba pa. Ngumiti ng bahagya ang ating bida, at sinabi, "Kahit na, at kung sakaling mabibigyan pa ako ng pagkakataon, pipigilan kita ng buong lakas, para maligaw ka." Ngumiti rin ng bahagya si Cao Cao, at sinabi, "Aabangan ko yan." Lumipas ang mga oras. Nang mapag-isa ang magkapatid, muling isinagawa ng ating bida ang pagsusuri ng pigsa ng kanyang kuya Huafo. Agad siyang nagsalan sa lutuan kahoy ng herbal na gamot. Makalipas ng 2 linggo, 2nd taon ng Qiaoping, taon 192, Mayo ng kalendaryong lunar. Mula sa likod ng kanyang kuya Huafo, bahagyang lumingon ito, at sinabi sa ating bida, habang sinusuri muli ang paghinog ng pigsa, "Mayroon bang pagbabago?" Bahagyang pinindot ng ating bida ang hinog na pigsa at sinabi, "Oo naman." Matapos ay ngumisi na akala mo ay isang halimaw, at sinabi, hinog na ito talaga, buwahaha." Bahagyang kinabahan ang kanyang kuya, at kabado na sinabi, "Gagamutin mo na ba ito ngayon?" "Nakaw, masama naman talagang hayaan na lang ito, at bukod dyan." Agad na tigilan ito, napatingin ang kanyang mata sa direksyon ng dumating, at sinabi, "Bakit ka nandito?" Ngumiti si Cao Cao, napakamot ito ng ulo, at sinabi, naisip ko lang na magandang obserbahan ito, dahil maraming tao ang may pigsa, sa panig ng ama ng pamilya ko, dito lang ako at mananahimik na lang ako sa sulok." Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Kung gayon, pakiusap lumayo ka ng 3 sentimetro." Agad na tumugon si Cao Cao, nang nakangiti, at sinabi, "Sige." Kabadong sinabi ng kanyang kuya Huafo, "Ganito ba ang nararamdaman ng mga pasyenteng ginagamot mo?" Pumasok sa alaala ni Huafo, ang mga sinabi niya sa ating bida noon. Habang ito ay nasa hapagkainan at kumakain, at sinabi, "Maglalaro ka na naman ba bilang isang manggagamot? Ito ay sayang, at talagang nakakapanghinayang. Kung inilaan lang sana ng batang iyon, ang kanyang sarili sa pag-aaral, uunlad sana ng husto ang aming pamilya." Manggagamot Song, tunay nga bang magagamot ni Wanhua ang sakit ni nanay? Habang nakadapa, malungkot na sinabi ng kanyang kuya, "Naaalala ko kung gaano ako nagdududa tungkol sa iyong sining sa medisina, kung paano ka paulit-ulit na pinapag-alitan dahil sa hindi pagkamit ng tagumpay at katanyagan." Ngumisi ang ating bida ng mapang-asar, at sinabi, "Maaaring naramdaman nito ni nanay." Matapos ay malakas na pinalo ng ating bida ang pigsa ng kanyang kuya, sa likod, at sinabi, "Tumahimik ka nga, matanda ka." Agad na pasigaw ng malakas ang kanyang kuya Huafo, sa sakit, at nang laki ang mata nito sa sakit na naramdaman. Matapos ay agad tinurukan ng ating bida ng iniksyon na may gamot na pampamanhid, ang hinog na pigsa nito.
Muling napasigaw ang kanyang kuya, aray ko, sinabi ng ating bida, tumigil ka na sa pagrereklamo mo. Maya-maya pa ay tila tumatalab na ang anesthesia, nahihilo na ito at tululaway na sinabi, iyan ba ang bagay na tinatawag mong anesthesia, bakit parang inaantok na ako? Sinabi ng ating bida, hindi mo na kailangan ng pangkalahatang na anesthesia, para lang sa simpleng pigsa, sabay turok muli ng ating bida ng 3 iniksyon, tila kidlat na tumusok sa buong katawan ni Huafo, ang iniksyon, napasigaw ito ng malakas, aray ko po, maya-maya pa ay hiniwa na ng ating bida ang gilid ng pigsa, ngumisi ang ating bida at sinabi, sa kanyang isipan, ang ganda niya, hinog na, walang pagsalakay sa tisyo o pagkalat ng pamamaga.